So we're here today na meron din nila sa atin na kotse to review. Ayan, so we have the BYD brought by Sir Ricky and si BYD Balintawak. Yep. So here's the car, the BYD Seal 5. So testingin natin at malaman nyo kung ano yung mga features niya along the way. Kung gaano, kung pati yung power niya, testingin rin natin. So wala naman malaman kung malakas to eh. And matipid. So let's go! Okay guys, so welcome to another vlog ng MPLIX. So sabi naman sa inyo na we will be reviewing vehicles in this vlog, in this channel. So this is an unbiased review of the new BYD Seal 5. Seal. So kasama natin si Boss Rick ng BYD. So dinala niya yung Seal 5 sa shop para ma-review natin and makita natin what it's all about kasi wala akong experience sa EV, sa hybrid, sa BYD for the brand itself. Ikaw, may experience ka na ba, Makoy? Wala rin. This is the first time na sumakay ako sa ganito. Oo, tsaka yung una ko actually nakasakay pala ako sa BYD Dolphin na parang laruan. Plastic, ganun. The only car na electric na nasakyan ko yung golf cart. Yung ano natin, Santa Rosa. Go-kart. Omoda. Yeah. Omoda. Okay, so we're in the BYD Seal 5. So push start. Una, pagsakay mo, push start. Lahat parang Audi yung datingan eh. Hindi mo alam kung ano pipindutin mo kanina. Boss. So, ang ganito is HEV ba to? HEV, sir. Hybrid. So meron siyang gas motor, tapos meron siyang electric motor. Tama? Tama, sir. Paano ginagamit yung ganitong kotse? Sir, dyan, matalino kasi yung DMI. So, ano yung DMI? Yung dual mode intelligent. So, yung HEV may dalawang mode siya. Okay. Series tsaka parallel. So, hindi mo na nakikita yun, sir. Kumbaga, siya bahala mag-decide. Pag tumatakbo ka between 0 to 70, around 0.60 to 70, mabagal ka lang, wala masyadong throttle. Ang gagamitin niya, electric motor. Okay. So series yon. Ang ginagawa lang ni engine, nagcha-charge lang siya ng battery. Pag nag-parallel na yan at humingi ka ng power or nag-boost ka ng power, magtutulong silang dalawang to push the car. So mag-i-engage ngayon si clutch na both electric and gasoline engine to pull the wheels. So yun parang yung dual mode is hindi lang siya about EV and HEV na dual mode. Dual mode din kay HEV na may dalawang mode siya na parang for efficiency and for power. So ibig sabihin ano siya in layman's terms, passive. So hindi mo na kailangang isipin na kung mag-shift ka to EV or mag-shift ka to makina. Wala ka nang isipin. Wala ka nang pipindutin. Basta set mo sa HEV, ikaw na bahala. Kung gusto mo mag-rat-rat, takbo. Kung gusto mo makatipid, medyo apak-apak lang konti. So for those who don't know, ano ibig sabihin ng HEV? Hybrid electric vehicle. Okay, explain further. Ang hybrid may makina na gas, at the same time may battery. Ang difference lang kasi niyan, sir, yung primitive na HEV kasi, ang ginagawa ng engine is to generate lang ng kuryente. Okay. Si BYD kasi, meron siyang kakayanan to push the wheels na hindi nagagawa ng ibang units. So this is not about bias about BYD. Okay, so ibig sabihin, yung iba, assist lang siya. Oo, assist lang. So, ito, kaya niya sabay. Yun talaga, yun yung ano. Medyo sophisticated yung hybrid system ni BYD. Okay, kasi we tested out earlier. That's why sabi ni Sir, mas okay kung HEV kaysa sa full electric. Kasi sinend niya itong kotse na to ng full electric. And sabi nga ni Sir, mas malakas pag HEV. Kaya medyo nagulat kami talaga nung difference ng dalawa. O dito malalaman natin. Basic lang naman yan eh. Kung gaano kahaba iniyak ng gulong ng EV at saka gaano kahaba iniyak ng gulong ng HEV mode. 'Di ba? Tama, sir. Ang mas mahina, syempre mas maiksi yung iniyak. So dito natin testingin sa Aquamarine yan. Teka, so kasi may pinipindot dito na pwedeng EV mode ka lang. So EV mode.
So that's full EV. Oo, full EV to. Okay. That's sa ano. Zero, tapos traction control is off. So, narinig din naman yun. So, parang 2 seconds, no? 3 seconds. 2 seconds. HEV tayo, HEV! HEV mode naman tayo. Dual mo. HEV mode. Teka na, may mga... Siga to si Chino sa gitna po humihinto. Wala. Ba't wala? Ulit. Again. Ganda ng FP. Oo nga. Red blue, mahirap i-pull out yan. Ah, Okay, go. Sa semento ata. Hindi siya masyadong makakapit. Hindi, kumakapit. Mainit na Mainit yung motor. gulong mo. Kumapit na yung gulong. Oo. Ulit natin mamaya. Okay. Ano, lagyan- Kasi medyo rough yung kalsada natin dito. Kumakapit. Lagyan natin track We'll do it python. again later. So how's your experience driving this so far? Parang normal na kotse, Para pero... sa short. Pero ang lakas ng punch, oh. Grabe, may DN, tol. Oo. May DN. Pag nagmamadali ka, Pwede to. oo. Medyo mahina ang preno, pero... Okay. Gago. Loko. May ano rin So talaga. sabihin natin 0 to 100 siguro mga 6 seconds, 5 seconds, no? Sa rated sa ano, 7. 7. Seven seconds. Kung sa driver, 6 siguro kay Sir Chino. Hindi, pinafloor ko lang. Hindi, depende. Pero hindi, ito, grabe. Tapos may 7.6 wala daw to siyang gears. Kumbaga one straight, Oo, dire-diretso lang. dire-diretso lang siya. Kung may- Hindi mo mararamdaman mag-shift siya, wala. Kumbaga pabilis ka lang ng pabilis. Kung may 2-stroke, ito 1-stroke. Okay, so going back, no? So pag binili mo tong kotse na to, 'di ba? Nakuha mo na, inuwi mo na. Ano ang mga special na kailangan gawin dahil HEV to? Okay. So, sa first, meron din tong break-in period. Okay. So, first 2,000 kilometers, ang dapat medyo balanse yung EV and HEV mode mo. So, Okay. meron tayong ginagawang setting sa SOC para mabalance siya. Ano yung SOC? State of charge. Dito So, yun. kung kailan mo siya, kailangan sa kilometer mo, balance yung EV and HEV. So parang Mileage. kinokondisyon mo pala yung baterya. Oo. At saka yung kailangan si engine, nagkikick in. Kasi kung puro charge ka lang, tapos slow speed ka lang, puro EV lang yon. Okay. So, patay yung engine mo. So, same as parang kagarahe lang yung kotse mo sa garahe. Parang ganun. So, first 2,000 ganun tayo. And then, hindi muna tayo nagsusports. Eco lang muna tayo. Okay. Yun yung ina-advise natin. Talagang Actually sa amin sa muna. BYD Balintawak, when we travel disclose or present the car, we explain the features, even me or technical team. Kasi hindi siya yung parang typical na kotse. You see the buttons in the ano yun. Ang daming nangyayari. Hindi siya parang typical ayun na, sir, ganito po yan, patay po yung aircon, bukas po. May mga settings that we need to discuss po for that. So yung for example, hindi mo sinunod yon, it will Hindi naman mag-void. hindi, pero mag premature wear sa battery. May possibility tayo nga yung lang is tulog. Pero hindi pa ako nakita ng so far when we change oil yung mga Maayos hindi na. sumunod, okay din naman. Pero bestly we recommend na balanse mo. So normal engine oil. 0W30. Pero iba yung niya. 'Di ba tayo SAE yung natin. Ito is TW. TW yung niya. So hindi mo siya mabibili sa local shop currently. Naghanap na rin kami. Hindi kayo mahanap ng TW. Wala talaga. Saan mo So sa mabibili? daw siya, sa temperature daw siya eh. Hindi ko alam about it, the mismong mirror fact niya. Pero so far, ang nakikita ko is syempre the usual dalawa, mobile and Castrol can be May ganon. meron sila. So service niya sa Okay. casa, 'di ba? Kasa rin, no? First service niya is 2,000. Ang first service niya is 5,000 or 3 months. Paano pag na-finish mo na yung After break-in? mo na yung break-in mo, hindi mo na kailangan dalhin sa casa. You just have to, okay na, tapos yung break-in, Ay, can go si-settings sports, mo na lang dyan. can move everything. So, kailangan mabait ka muna na first 2,000 Yes, mo. yun yung pinaka Bago muna birit-birit. Oo, muna, Ayun. medyo tiis-tiisin mo Okay. muna yung mga birit Okay. for the first 2,000. Then, So hindi na siya katulad ng ibang kotse na first 1,000 balik mo para hindi, check up nyo nun. First 5 siya. First So, 5. ang medyo different lang kay BYD, sa first year mo, medyo dikit yung maintenance niya. First 5,000 or 3 months, and then 12 months or 10,000, whichever comes first, from the selling date. Then after nun is, once a year na po yung niya.
yung visit mo sa kanya. Once a year. Oo. Oh. So, same lang Pwede din, yun. ano. Once a year? Tapos, siguro total cost I could give the estimate around 54 to 56K for the 5 years na maintenance mo. Ganun lang, mababa siya. Oh. Imagine for na fuel 5 filter years nito, na daw siya. Tapos, 200 lang. 200 plus lang. sabi ni sir, meron siyang 8 years warranty, tama? Yes sir, sa battery. Yeah, And 8 years electric motor. warranty sa battery and electric motor. The rest, 6 years warranty tayo sir. Six. Sa, 6, tagal pa rin nun. or 160. So pagkabili nila ng kotse to, pag kauwi nila sa bahay, saksak na nila to? Sinasaksak ba to? Oo sir, nasaksak naman. Pwede na may saksak. Ano yung bagong cellphone na kailangan full Lalo, ba't mo muna? Pag-uwi mo, i-full charge mo muna yan. Di ba dati pagbili ka ng bagong cellphone, lobot mo muna, tsaka may full charge ng ano, di ba ganun Ganun ba yun? Hindi ko alam eh. So ganun yun? Ganun ba to? Hindi sir, hindi. Baka maniwala kayo. So alam mo, lobo rin ba yung battery nito? Gago, pag ginamit mo na nakasaksak. Oo. Oo. Pero Lobo yung battery. Pero speaking about battery yan, madalas kasi tinatanong, okay lang ba i-full charge siya? Kasi 'di ba, alam natin yung iba, may 20-80 rule na dapat ang laman lang is 20 tsaka 80. So, yung composition kasi nito is lithium iron phosphate. So, yung composition niya is okay lang siya 100. Walang issue. Wala siyang memory effect. Wala Parang memory ganun. effect. Sa cellphone rin, usually meron doon safety hanggang 80% lang yung full charge mo. So ito, pwede mo yung lagi i-full charge. Okay sir, okay lang po. Para sa ang laging sinasabi namin sa customers is huwag kayong charge na charge. So, yung state of health kasi niya, hindi yan basta cellphone na sinaksak mo, 98% lalabas sa'yo. Kino-compute din siya. Pag binasahan ko siya sa diagnostic system, accumulated charge energy, meaning ilan yung pinasok mo, divided by accumulated discharge energy. Baliktad pala. Accumulated discharge energy divided by the accumulated charge. So, meaning, kung ano yung pinasok mo, ilabas mo. Okay. Huwag mo siyang magpasok ka ng Wag i-store. So gagamitin mo talaga. Kunyari 100 nag-charge kayo sir, from 20 tayo ngayon sir, nag-charge tayo ng 100. Yeah. Ang next charging mo is 20. Huwag kang magta-top up in between kasi babagsak yung state of health ng battery. Okay, so maselan pa din pala. Oo, ganun siya So kanina. tangin na to. So maybe in correct. the future, salpak ka na lang ng salpak. No, yun ang inaantay ko siguro ng technology ng EV. Wala nang ano. Wala nang isipin, no? Pati Siguro sabi, sulit. tama nga ba? Sabi ni sir kanina, it charges also while you're driving. Yes sir. Oo. Diba? Mamaya sir, pakita natin dyan. Pag yung arrow na yun papunta sa battery, yan, charging sa yan. I-charge na yung battery. Kasi dual display siya. Meron big monitor where you can control everything. Tsaka nandyan yung Apple CarPlay, Android Auto. Infotainment. And this one is for the Driving sir. information ng cars. Like the speed, the kilowatts. Ako kasi, hindi ako masyado particular sa features ng kotse. Curious ako, Nasilaw kayo lalo. curious ako kung paano gumagana yung electric shit. Yung lahat, no? Yung buong component, no? Components niya. Ay, hinahanap na si sir. Hinahanap na si sir. Hindi malin. Hindi, ano sa ano. Pero Easy lang yun. ano no, ang dami pa rin ano, parang ko-consider para makabili ng ganito. Para bumili ng ganito. Yung most Dami pa rin. lalo na yung pag medyo let's face it, yung medyo primitive na mga car guys. Oo. Or like mga tito-tito ganon. So, kailangan mo explain up to details eh. Bakit ganon? Sabihin niya, meron siyang mga comparison kay kay ICE. So, we need to explain talaga what's happening. Hindi, tsaka problema to kung wala kang garahe. Ayun. Kung wala kang garahe, paano ka Paano magcha-charge? magcha-charge? So, nakamahaba extension wire ka? Eh, dininakaw yun. Mabantayan mo. So, meron bang effect? Kunyari, di ba, sabi mo, pwede naman siyang mag-charge while running. So, pwede siya hindi i-charge at all. Pwede nga tol, di mo i-charge. Sa bahay. Pwede ba sa may Hindi, pwede ko gasolina? siyang hindi charge at all. May isang group member kami na ayaw niya, tamad daw siya mag-charge. So, he let the engine do the charging, just maintain the battery at this level. So, sa kanya is hybrid naman eh. Baga, yan natin yung gasolina. So, Okay. pero if cost efficient or cost conscious ka, yung talaga, gusto mong i-maximize yung electricity. Kaya nga bumili ng gantong ano para magtipid ka sa So, gasolina eh. Yun nga, question. Ano, na figure out yun na kung anong mas matipid? Kung naggagasolina ka na lang or kung nagcha-charge ka sa bahay? Ako sa akin Ako naman pa-drive. Tabi mo naman din. Pa-drive naman ako. sa premium sir dito,
on biyahe ko kasi mix ako eh. I'll go Imus, Balintawak. Ang nangyayari, pag highway ako, HEV ako. Pagdating ko ng traffic na, EV na ako. So kumbaga, para hindi ko siya maubos. Pero for now, in terms of, to answer the question of na-figure out ko na ba yung optimal, hindi pa rin sir eh. Hindi ko pa siya na-figure out ano yung pinaka-optimal na level ng mix ng charging and and gasolina. Pero all I know ngayon, ang current na konsumo ko is 28 kilometers per liter. Okay, kasi tinatanong ni Chino kung worth it bang hybrid na yung gas consumption na pupunta sa electric kung same ba yung nagagastos mo. Oo. For Kunyari, example, may 1 month, puro pag-gas ka lang, hindi ka nag-charge sa bahay. Sabi mo, consume ka 2,000. Compared Sa sa hybrid na sina-charge mo siya sa bahay. Puro kuryente ka lang. Puro EV ka lang. kuryente. Teka lang, hybrid. paano pag naubos ang gasolina? Ay, pag naubos ng gasolina, ala na, puro EV ka na lang. it still works. Oo, still works. It will still work. Pero as long it will as may charge yung... Yung battery. So yun ang magandang comparison. Isang buwan, magkagasolina ka. Yeah. Tapos the next month, never ka talaga magpapagas. Pwede. As in, i-empty mo lang siya. Tingnan natin. Pwede yun. Pwede yun, pwede. Kung ilang kilometers. So wala siyang effect. Kung anong dun mas sa mahal engine. ang ending. Oh. Kasi makikita mo kung magkano dagdag sa kuryente mo eh. Simula nung puro charge lang ginawa mo. Pwedeng ganun. Pero syempre, of course, mas malayo pa mararating pag nakagasolina. Kasi ito, rating niya is 1,240 kilometers. So ilang liter tangke nito? 48, sorry. Laki din. 48. So kasi guys, ignorante kami pagdating sa EV, HEV cars. Wala talaga yun, no? Kasi si Chino, kung alam nyo kasi si Chino, talagang ano, Old school ako eh. ayaw ni Chino ng ano yun, ng ganito, ng EV, HEV. Oo. Kasi hindi daw natatono to. Hindi niya question kung paano siya matutunog ba siya eh. Actually, sabi ni Jer, meron daw technology. Ano yun, siyempre naman, tanga na, posibleng hindi So naman. here's the panel sa harap mo. And here's the bigger screen na kung saan mo kinokontrol Ito, lahat. Adidas. Adas. Light. Bagay mo. Courtesy light. So yung courtesy light, pag dumikit ka sa kanya, usual lang. Mag-ilaw yung gilid. Oh. Oo. So, ayun. parang Forward eh. Pag nag-signal ka, kailangan nakadrive ka. Hindi, baka nasa home. Ay, hindi. O pwede ka maglaro. Eh, pwede ka manood ng Vivo Max. Pwede mo. Oh! Yan, exclusive lang sa amin naman. Huli! Huli! Okay. So this is the first time I'll be testing out this car. live ng TikTok. Kasi kanina si Chino yung nagda-drive. So mamaya papatry natin kay Kuchi. Papatry pa ba natin kay Kuchi? Baka di niya abot. Teka lang, parang Baka hindi mo daw abot. Actually, yung ganda ng seat. Tingnan niyo yung seat, oh. Maganda yung puwan, Ton. Oh. Ako kaso makitid. Hindi pwede si fat guy. Ayan. Pwede ka maglaro. Subway Surfer. So, pare, kung yung Terra may TV, eto may laruan. Tablet. Auto-rotate pa. Oo. Oh, maganda pa yung response. Oo nga, maganda. Matuli, maganda yung specs. So right now, we're running at 39% battery. Yes sir. Naka-save Tama. tayo sa 40. So maglalaro lang yan, 3840. Tapos yung gas natin is yung range 352. May internet tong radyo? Connect lang sa Connect mo phone. Okay. Okay, go, testing mo na. Ready. They started selling cars. Anong taon? Ano yung unang... Siguro it's around 2016, 17. Pero pero Ayala talaga, which is na ito na, yung mga magaganda na lumalabas. 2023 nagsimula. Wait, I'm driving sa HEV. Tapos, how is the would you know the market share ng BYDs pagdating sa mga HEVs and But EVs? number one. Ngayon? Pilipinas, Sa Pilipinas? EV, HEV, Oh. number one. Ang galing ah. Kasi So- they celebrated the 10,000 units sold. 10,000 units sold in how many years? Since nung nag-take over sa Ayala, so 2023. So it's around 2. 2 years? Yeah. 10,000? Ang dami. Oo, dami yun. They give up a promo of 10% discount just last weekend. So what do you mean by nag-take over si Ayala? Before it's a different distributor, si Solar Group yung nag-handle. Then Ayala took over the distributorship. Parang Ayala Honda. Yung Honda Ayala yun eh.
Kaya yun din yung gusto natin. Well, it's quite some time, yung mga Chinese brands sa Philippines is ngayon lang ata tayo nakita ng kasing kitag ni Ayala handling the deal. So kumbaga, it's a promising brand. Yeah, it's a promising brand. So, well, of course, ang isang worry din talaga ng market is after sales support, parts of availability. Yes, yan ang number one pag China eh. So, Oo. Hindi mo lagi tinatanong, pare, pyesa. pesa. So, May shocks ba to sa auto supply? So, Saan ba ako makakabili ng ano? Sa kasa lang ba? Brake pads, ganun, wear siguro and tears. sa ngayon, for now, of course, dealerships. But moving on, syempre, should be available. Pero number one talagang objective ngayon is dapat dealer may pyesa. Dapat. Yeah. Pero ano, waiting din ba yan? Waiting naman o hindi? Kunyari, inabot yung fenders mo, yung pinto. So far, nakagawa na kami ng body repair na replacements since early January. So guys, hindi kami makapag-focus kasi talaga eh, no? Kasi kasi may something talaga tol, no? May something talaga yung BYD tol. So anong pinakamabentang kotse ng BYD? Sea Lion 6 talaga. Sea Lion. Yung SUV. Malaki kasi yun eh, no? Yung malaki kasi talaga. Malaki. Sila yun pala, akala ko Silyong. Pero isipin mo, We're rolling sa 25. Po-floor ko. Controlled environment to. Pero ang weird talaga. So, no? teka Hindi lang. kami nag-overspeed. Oh, kasi 60-60 lang. Mabilis lang yung acceleration namin. So teka lang, akala ko talaga Silyong yun. Silyong? parang ML. Silyong. Si Lion 6 pala yun. Okay. Lion So yun ang pinakamabenta. Yun ang pinakabenta. Magkano ang si Lion 6? 1548. Putang. 1.5 million. Bakit hindi Pinakamahal lumalabas na yun? Hindi pa. The pinakamahal Anong- is 3.3 Hindi, yung pinakamahal na si Lion na yun. one variant lang. One variant. One variant lang. And then yung sa Australia kasi is all-wheel drive. Tayo front-wheel drive yung nilabas sa Okay. Pilipinas. HEV yun or full EV? Same lang nito, sir. HEV rin. Oh. Kung ikaw papapiliin, Okay. HEV o EV? Sa sistema ng Pilipinas ngayon, I would go with HEV talaga muna. Dahil kulang pa yung Kulang charging pa. infrastructure, no? However, kung ako, that's my point of view. Pero kunyari, pag may customer lumapit sa akin, tinanong ko, Sir Rick, ano bang pinakamagandang model ng unit? Ang lagi tinatanong ko, paano mo po gagamitin? Okay. Kasi at saka ano po laman ng garahe mo? Medyo pangit yung tanong pero kailangan mo tanongin. So, sabi niya, meron akong Porsche. may Porsche meron ako. Sir, bili mo na lahat po. Oo nga naman, pwede mo lahatin. Pero kidding aside, sir, pag kunyari yun nga, napag-usapan nila sir kanina na kung daily na city driving, Kung gusto mo talaga panghatid makatipid. lang ng hatid mo gusto na mo anak makatipid mo, mag-grocery kayo, go with full EV. Pero kung isa lang, wala kang kotse, gusto isa lang kotse mo, go with hybrid ka talaga. So, lagi pa rin natin titingnan yung market situation, yung situation ni customer. Hindi na uso yung yung push benta. Yung discount benta lang dito. ng benta, benta lang ng benta. Kailangan intindihin mo rin yung requirements ni client. Baka dahil BYD nga. Kasi marami nga siyang kailangan, kumbaga, Teka lang, so yung siguro naman na demograph na naaralan niyo na yung demograph ng clients niyo, no? Yes, mostly. Usually first car owners or Mostly around sa amin nasa BYD Balintawak, it's 70% to 80 third car, second car. Hindi siya primary car. Okay. Hindi siya primary. parang ano yun. Backup lang talaga. Backup lang. Halika, subukan natin yung ganung subukan natin si BYD, meron tayong extra, bili tayo niyan. Oo. Tapos nung last time pa 'di ba, nagkaroon nung balak nung ad even scheme, marami nagtanong din kasi exempted ka. Exempted to eh. Pero yun, tinigil din. Wala, tinigil. Pero ang pinaka gusto ko talagang feature nito, Pero exempted talaga siya sa coding. Exempted, Yan. wala Pare, talagang pag pumasok coding. ko ng Makati, mayabang ako doon. Wala Kahit kahit anong anong oras, oras, pasok oo. mo yan. So, Basta Ba't ngayon, Oo. teka, bakit ngayon hindi lumalabas yun sa screen? kailangan yung speed mo below 10 kilometers per hour. Oh. Kasi parang ang intention niya is, pag more than ka dyan, tingin ka sa sala. Hindi ka pwede hindi ka pwede tingin dyan sa infotainment. Oo. So yung pagiging libre sa coding, malaking selling point ba 'yon? Yes sir, sobra. Kung isa lang yung kotse mo kung isa lang, kunyari, isa lang, ito na First talaga. car mo. I mean, may First car. customers kayo na dumating, may clients kayo dumating na bibili ako ng hybrid dahilan? kasi ayoko mag-coding. May Actually, ganon? best friend ko, doktor, yun ang Yun ang kakabili niya lang. Wala namang coding ang doktor. Hindi, disiplinadong doktor. Oh, bakit wala pa rin? Naka-off ba? Isa ba? Sa kabila lang. Oo. Hindi, sisignal mo muna bago mo siya yan. Ulit mo siya. Okay din, no?
Pero ang ano yung AVM eh. Ang daming So, itong- consideration pa rin. Etong, ano to, Seal, Seal 5, yeah. ano siyang level, anong segment siya sa BYD? Sedan? Sedan? Sedan. The only sedan. I think the only sedan. The only said, anong kalaban nito? Mostly Sa segment. Altis na HEV. Uy, saan ka Yung nakatutok? kalaban niya. Nakikita mo ba? Altis na HEV yung ano niya, yung kalaban niya. And then, I think yun lang naman Oh, ramdam mo Hindi yung siya bigat pag in-EV mo, no? Yung sa EV, oh. Ramdam mo yung difference, no? Mm-mm. Pero mas walang delay. Mas walang delay kasi direct na rin. Direct drive. Okay, So, ano siya, sedan. Ang kalaban Sedan. niya, Altis. Altis. Wala akong maisip na HEV na ano, sedan eh. Sino ba mga Altis na HEV? So, okay lang palit-palitan to. Okay lang while driving. Di siya, wala siyang krug-krug or something na Okay. mangyayari. Okay din, no? Ba't din siya Oo umiiyak? nga, ayaw na. Mainit na yung gulong, pre. Mainit na yun, no? Ching-chong. Baka naka-traction. Paano ba off yung traction? Here? Sige. This one? Hindi yan. Doon sa... Oh, tama, naka-off nga. Naka-on. Brake. Doon mo tutok sa ano, tol? Sa... Tapos driving Yeah. control. Driving control. ESC. Yan. Nag-on. Nag-on siya kanina nung nag-EV, tas binigyan ko. Ngayon, game. Okay. Ito na. Babanata na. Kaya siya hindi nag... Bigyan mo na isa, tol! Dito sa stripe kaliwa. Kaliwa, wag doon sa... Mahaba dyan, Huwag no? ka na pataas, oh. Ay, wag ka sa pababa. Ayun na. Teka, bagalan natin. Pangulit, no? Pangulit lang. So, this is HEV. Full Track. send natin. Traction control off. Go! Ang haba. So, ang layo ng difference. Sa AV. Oo. So, ang EV, 2 seconds, 3 seconds. mga gano'n, ito parang wala, hindi Tapos talaga, pataas pa yun. hindi talaga umalis eh. No? Pataas pa yun. So you put in better tires, aalis to. Okay. So, Bilyong ng bagong gulong. So ano ka na? Believer ka na ba ng BYD dito? Ano lang ng mga HEV tsaka EV? honestly, ako, impressed ako. Hindi, believer muna. Impressed muna. Press muna. Honestly, for me, the technology is very, premature pa. So, siguro I'd give it another 10 years. Yan, sir. Pero, yung family ng wife ko, bumili sila ng EV eh. Yung mga laruan na EV, yung Nanobox, ganun. mga tig sa 700,000, gano'n. So, inaantay namin yung delivery. Pero binayaran na nila and everything. Tapos parang, yun, I have yet to find out kung ano bang, what it offers, no? Pero again, hindi pa kasi ako ganun ka-sold sa technology ng EV in the Philippines. Siguro kung nasa Amerika ako, pwede, Tesla, ganyan. Pero sa current situation mo, meron kang Fortuner, meron kang FD. Sabihin mo ng next car mo, papayag kang ganito? Hindi pa rin? Hindi pa din. Hindi pa rin. Hindi pa- Well, hindi ako, naman kasi- sabi ko nga, meron akong Montero, meron akong Yaris. Siguro kung given a chance, gusto ko try yung ganito. EV, Yung- laruan. Oo. Para sa akin, laruan pa rin siya. Hindi, mainly for hatid ng school, service, grocery, ganun. Ganun lang. So, was there ever a time na nagkaroon ng reliability issues yung mga ganitong kotse? Sa ngayon, Ano ang situation in which it will be frustrating for a owner? Okay, for the diagnosis kasi, hindi naman siya ganun kahirap eh. Kumbaga, we have diagnosed some issues. Syempre yung parts availability. Okay. Yun ang mabigat for owners eh. So, but of course, Ayala is doing nasa plan ni Ayala of syempre bago pala yung brand eh. Pero hindi nila hayaan yung parts maging ilaw issue pala. for such. Sorry, pinifigure out pa ni Kuchi kung paano. Kasi walang ganyan sa FD, walang ganyan sa Montero. Sa Montero, meron pa siyang, sa Fortuner, meron pa siyang lever na handbrake. So, Hindi niya alam. Natira mo na naman ako. So, grabe oh. Ano pinaka-selling point ng mga BYD? As a brand? Sa brand, battery, number 1. Yung Okay. safety ng battery. Tsaka it's been in the market on battery since 15 years ago. Ganun katagal. So, does BYD manufacture batteries for other Yes, also. for other brands? So, meron ka na bang Toyota and then the previous instance Tesla. na nagkaroon ng issue yung battery? Ganun? So far ako, battery sa dealer ko, zero pa. Wala pa akong Waterproof ba yung battery?
Yes sir, waterproof. IP67 siya. So it can withstand 0.5 meters for the next 30 minutes. Okay pa siya. Pero more than that, tsaka yung more than that specs, medyo hindi na. So, Grabe yung legroom dito sa likod oh. Sabi ko sa iyo eh. Lalo na dito kasi maliit siya eh. Sabi ko sa iyo. Dito, layo talaga. Oo. Sarap maging driver si Kuchi. Ba't BYD Kuchi, usapan kanina eh? Kailangan mo ba ng kutsyon dyan sa upuan mo para tumaas pa? Hindi. Pero hindi, magandang dalhin, no? Ganda. Okay white, no? leather white in Kotse! tapos black. Ayun, white rin. ang ano ko lang dito, gusto ko sana black to. Yan. Black ceiling. Oh, Merong sunroof. nagagawa ng paraan. Pagawa ng paraan, papa-poster na lang. So parang ano, pag guminto ka parang go-kart talaga, ano, parang ganun na, shook, tapos parang 1 second bago ka andar ulit. Electric. Oo. So, di ba na-drive ko siya? Weird. Sobrang Oy, pucha. iba experience ng naka-experience ka ng EV na ganito, HEV. Kasi yung power niya talaga pag tinapakan mo, bibigay niya sa'yo agad lahat. Nag-enjoy ako nung drive ko siya. Ikaw? Oo. Pero sabi ni Sir wala daw dulo eh. Pero nakakamiss rin yung kunyari may Yung paddle dulo. shift ka, gano'n. Yun yung nakakamiss. Diba? Yun yung hinahanap na parang wala kang... Tsaka yung tunog, di ba? Parang ang bilis mo na, wala na tunog. Okay lang ako na walang tunog. Pero somehow, pag high speed na, meron na eh. Ano nakakatuwa lang May din- hum. Meron. At saka nakakatuwa lang ito pag meron tong engine simulator na sound. Pag between 0 to 30, meron siyang tunog na parang buzzing sound sa labas. Kasi sobrang tahimik na ka talaga eh. So kailangan mo ng konting sound kasi baka may makasagasa ka. Alam mo Okay. naman. Kaya So, pala may- mahina yung preno kasi may brake assist. Comfort. Tsaka may steering assist. Masang gulong ni Sir. Parang joke time to eh, no? Sport mode memory. Ano ibig sabihin nun? Pag pinatay mo siya naka-sport mode, pag open mo ulit, Ah, okay. automatic naka-sport na siya. Ano, muscle memory tol. Pag ano, gusto mo ng racing. Ano yung comfort Charging parking? port. Ano yung comfort parking? Nag-on yung mga cameras when you Okay. So, lagi naka-on. 360. So, ang dami niyang Dami. ang dami niyang features na mga software based, no? What more yung Sea Lion, mas marami pa kayong extend. Siguro siguro So- second time Sea Lion we will bring Ibig- para makita rin natin. So, yung mga features na yan, Basic pa yan pa. ine-explain nyo lahat yan pag nag-release kayo ng kotse? Yan yung Ano, 5 hours? yun yung nagiging core namin sa or nagiging advantage namin for other dealership is kahit kami mismo technical team eh. Kasi medyo malalim talaga siya eh. Lalo na lang yung battery, yung how you set the state of charge. Kailangan medyo technical yung mag-explain eh. Ng ibang brands na putang na. Sige, bili mo na sir. Ito na, labas ka na. Yun na yun. Gamitin mo lang. Tsaka standard talaga na na you have to turn over it, explain everything, even the lahat, tire pressure, yung mga setting dyan, kailangan naka-PSI. So Maraming mangyayari tol. So kailangan mong basahin pa rin yung booklet. Manual, no? Oo, ito talaga yun. Kailangan mong basahin yung manual. Kasi kung hindi, talaga naman, kakainin ka ng buo yun. Dami nangyayari. Oo. minsan may customer pa ako magka-custom, bakit daw meron daw pag naka-on to, napindot to, yung ESC. Sabi niya, bakit may umiilaw? So napindot niya lang yung yung sa So kaya nga, so kailangan, aralin mo talaga yung kotse. Kasi, kumbaga, bago talaga sa paningin mo. Ito, ano to? volume lang. Pero na yung maganda yung infotainment, no? Pakita mo. Maganda yung Ang dami na pipindot. Ang dami nangyayari yung putay na eh. Oh, locks. Lahat yan nakagagalaw-galaw. Audio, energy. Ito ang importante dyan, energy, vehicle. Pakita mo kung ilan ang energy mo. Interval niya meron din. Energy levels with 40, bro. Service. Okay. XPMS lalabas. Parking assist sensor system. Tapos meron din siya parang cellphone pag sin-wipe down mo sa taas. Notification. Meron siya mga quick keys kung gusto mo siya. Ah. Para in summary nung nasa loob. Android ba to? Android nga kasi. Android based. Android eh. So, Kaya ako siya nakabitan ng mga kung ano-ano. so pagdating ng mga 5 years ang bagal na. Bagal na yun. Oo. Android eh! Wala namang Android na. Naka-Android ka. Bakit? Ay, iPhone to, sorry!
So tara, silipin natin yung itsura nung BYD Sige. Seal 5. Parada mo sa ano? Doon, sa malilim. Saan tayo malilim na lugar? So impressed ako sa takbo nung... Impressed ako sa umiiyak yung gulong. Oo. Handling wise... Mamaya videohan natin sa labas. Handling wise, it's okay. Okay lang. Napansin ko rin yung yung steering niya. Responsive. Oo. Ano ba to? Power steering pa? Electronic na rin? Electronic na tol, puka na yun yan. Makina May engine siya eh. Kahit na. Hydraulic, no? Putang na. Putang na, sumabog yung langis, no? May engine siya eh. Bakit ba? Sumabog. So, itong kotse na to, magkano to? 1.198. So 1.1. 1.1. Ano namang katumbos nun? Wala tol, butang ina. Mura to. Pinakamura eh, no? I mean, Magkano yung Altis de Gab? 1.8, ay 1.3. Ano yon, entry level? Yung HEV niya sa 1.7. Oo. Eh magkano Honda Civic na hybrid? Ay, HEV nga ito. 2 milyon. alam mo, naisip ko hindi pwede sa atin itong mga to. Bakit? Parang feeling ko sa atin bibigay ito eh. Ay, oo naman. Maya ubos yung gulong. Oo. Ano binili mo gulong? Yung pinakamura lang, parang dumulas. Alam mo, hindi ubra sa atin to. Kahit sabihin mo lang may ganung technology. Ano tol? Gago, sarap dito kung rear wheel drives, ganun, no? Kada apak mo umiyak ang gulong. Kawawa sa atin yung ganito. Kung may kakalagyan ka nun. Kaya nga nakakatawa. May hindi tatagal sa atin. Kahit sabihin mo yung mga warranty. Baka mamaya puta yung warranty, maklaim na maklaim eh. Yun ang nakikita ko. So siguro yung mga edad nito kumukuha, siguro mga na. Tsaka isa pang ito. Anong age bracket nung bumibili nito? Ito mga late 20s to mid 30s. Lalaki. Gusto lang talaga nila matry. Kung ano ba talaga yung sinasabi ng ng Kasi electric, ng sa mga HEV. groups din ng Seal 5 owners, nag-member din. Marami pa rin gusto magbihis. Marami pa rin gusto siya. Kasi siguro nasa isip nila, hindi pa naman gaanong improve yung yung electric. Marami pang kulang kasi. Ito may gagalawin talaga dito. Naka-schedule to palitan ng sound set. Pangit isa talaga sound set. Okay. Pangit sound set. Hindi, sabi ko nga sa yung unang yung unang episode ng podcast, kung magkakaroon ako ng susunod na car, siguro baka ito, ganito. HEV tsaka EV. BYD. Meron bang BYD na self-driving? Wala pa. About Upcoming auto parking na rin. Pero meron ako na service na imported na Silayo na kaya mag-auto parking. Galing China. Pero So, mabagal yung Parang down spec tayo yung nangyari. mabagal yung power windows, no? Pero mas okay to kasi may lever. Yung Tesla, Pero mabilis yung electric seats. Oo, Mabilis. mabilis ayun, tangin yan. Mabilis hindi siya katulad nung normal. Sa Fortuner, bagal eh. Tapos ito, may reach sa pato na medyo weird. Weird, pero okay din, safety. Di mo mabuksan yung gas tank pag di nakapatay yung makina. Oh. So kasi sa Naghaharap ako Silayo, ng yun yung naging problema. Nag-fill up yung iba na nakagas, na naka-start. Hindi nag-update yung yung gas level. Oh. So yun lang yung downside. Downside rin yun kasi paano pag magsultang ka, mainit. Babaka na po siya. Pagkasama mo pa buong pamilya mo. Okay din. Naghaharap talaga ako ng Cambio. ng cambio eh. Wala eh. Naghahanap ako, wala eh. Okay, no? Pero it sits 5 comfortably, no? Oo, tol. Tsaka kotse kasi talaga. Yun, akala ko kasi laro go-kart lang. Okay, so nandito tayo sa hideout natin ngayon. Hideout? So here's the first look outside ng BYD Seal 5. Actually, not that bad of a looking car. I mean, compared, di ba yung ini-imagine natin na pag EV, space age. So, medyo normalin na yung datingan ng kotse. It looks like a city pag tingnan mo sa harap. Ilaw niya, di ba? Meron siyang engine. DMI. 1.5 1.5 liter. naturally aspirated. Then hybrid system.
Tapos yun nga, na-mention ko kay Sir Gino kanina na mataas yung operation ratio niya. Ayan. 15. So, kailangan Compared na premium to- gasolina. The usual 12. Oo. So 95 kailangan to 95 up. pataas, please. Ganyan. Hindi, lagyan mo lang ano. Then you'll find it odd. Bakit dalawa yun? Oh, ano ba yun? Coolant. Kulat ng electric motor. Okay. Then, meron din siyang parang coolant tube sa battery dumadaan. So tuwing kailan pinapalitan yon? Ito nasa ano current? Coolant 40. Nagpalit ka ng, sabi mo ng bigger wheels. May effect siya sa battery consumption. Oo, normal na yun. So yun eh, doon na natin malalaman kung magbabago talaga, no? So, Magbabago Pagka talaga. nagpalit ka. Gawin mo 18 to, tapos 225, 40. Pogi yan. Kaso syempre, mas mabigat. mas mabigat siya paikutin, tapos syempre mas wider siya, ganun. So, boss, sa buong forums, ay sa group nyo ng BYD, meron na ba nagpakamit ng muffler sa ganito? Wala pa. Zero pa. Bakit na pagsaksakan ng muffler? Ang naisip ko nga yung gawan siya ng engine sound eh. Kasi kumbaga may engine sound sa simulator eh. So, Oo. baka may something na pinagkalikutin. So did you hear that? Sabi ni Sir, outside meron engine sound simulator siya. Just para lang marinig ng mga tao na nandiyan ka. Diyan ka. So sinasadya Hindi, may nila muffler yun. naman siya eh. Tago lang So, talaga. papatan naman. Oo, pagka, hindi mo, Kaso pag naka-idle ka, kasi Wala. HEV, di ba? Oh. tapos biglang, Scab mo. mahirap to pagka bigla siyang pumasok sa gilid mo, no? Di mo kasi rinig eh. So, maganda rin yun. Tsura. O yung taillight, yung headlight. Tsaka, halata ka naman talaga. Nakikita mo talagang ano, So Chino, China. would you trade this No. for this? Tapos, nakita ko, hindi siya fake vents. Yeah. This Tunay one. pare, tunay. This one. Tunay. So, may aero, pinag-aralan nila in a way, ang aero. Siguro kasi dapat talaga pag-aralan ng mga EV yung aero kasi syempre wind drag, less efficiency sa makina ng electric motor, di ba? Kaya siguro dapat streamline din yung design, ganyan. So most probably, pinag-aralan din. Safety rating BYD. Kay Sir Five. BYD ba? Same with with Sea Lion. And Safety rating 5. So very safe. Sa ganung katulin, dapat talaga. From BYD Balintawak, so if ever you have inquiries or if you're eyeing to buy a BYD, hanapin nyo si Sir Rick sa BYD Balintawak, no? So under Rich Prime Motors, we're growing na. But for our first dealership, it's BYD Balintawak. So ako I handle after sales, but medyo sabi ko nga yung discussing this, medyo kailangan medyo mas deeper understanding. Though magaling yung mga sales I'm explaining such things. Then apart from that, kung kunyari binili niyo po yung BYD niyo sa ibang dealership, you need PMS, may problema yung unit niyo, you're gonna have it service at any dealership. So, very welcome din sa Balintawak. Yun yung gusto ko. Yung medyo may problema ka, gusto mo ayusin natin, feel free to bring it on. It's located in along EDSA lang, before you reach the Clover Lip. So, sa side siya na North EDSA. So, makita mo, tabi siya ng Shell. So, yan. So, see you. Sabi ng Shell? Oo, tabi ng Shell. Dati siyang Hyundai North EDSA. So shoutout mo naman yung pinakamagandang ahente nyo sa BYD. Sir, may asawa na ba kayo, sir? Meron na sir eh. Meron. Meron na daw! Pwede rin pumunta, maganda yung ahente namin. May mga pogi din para naman sa mga, syempre, paano mo tayo sa Wait, question, ano yung NFC sa side mirror? you can, when you buy the car, there's an NFC card na kasama. So, you don't need to have the keys. You tap the NFC, then ma-start mo rin siya. Oh, so okay, meron daw card Hindi ko yung na dala eh. pwede mong itap dito to start it, to open it. Then, to start it, lalagay mo siya sa center Doon sa console. Kaya may NFC sa loob. And by the way, sabi ni Sir kanina, hawak mo yung key, you can start it from the outside. Nasaan yung Pwede key? sa inyo. Wala. Hotel, di ba yung sa hotel, pag walang card, hindi mo ma-open yung door, Ito. saka yung, like, May third key ba siya? Is yung app. Pwede mo Okay. siyang start sa app. Pwede mo Okay. siya malocate. So, Hindi lang siya maraming nakabind eh. pero, So kahit nasa ibang bansa ka. Pwede mo siya start. So here's the key. so okay lang na Meron din iwanan mo siyang to? tracker sa app? Meron sa Tracker? app, Para siyang Ford Pass din. Oh, nice. Parang- so, hold mo lang tong pinaka-nabang button. So, pag nag-hazard siya, So pwede mo na i-on yung aircon. gano'n. naka-on na yan sa aircon. So, pag Oh. pinatay mo siya, naka-on yung aircon. Naka-on na yan. Naka-on na yan. Dito mo na marinig. And then, kunyari, medyo light park
Yeah, you can somehow hear it. Ayun na, nagcha-charge na siya. Parang aircon to, no? Single fan kasi. So kung mataas yung lower, bigay siya. Ganyan talaga. Pero Parang- tandaan siya mababa. Parang aeroplano yung tunog, no? Oo nga, no? Okay, no? Ngayon lang kasi ako naka-experience na. Hindi ko ma-imagine kung paano gumagana ng aircon ng patay makina. Paano umikot ang compressor? Electric. Electric. Kuryente. Compressor? May motor yung compressor ng sarili niya na nagpa-drive nun. So meron pa yan, kunyari, minsan siguro din sa mga ibang may owner is when you charge the car, siguro pag mga 70% na yung charge mo sa kanya, bigla siya mag-on yung fan. So yung thermal system is medyo Baka maganda. umiinit na. Oo, so papalamigin niya. Palalamigin niya na. So kahit nakapatay yung makina. So it's a really smart car. Smart car. Matalino na talaga. Matalino. And then yung mga feel safe niya, well, siguro nakabasa. Well, maganda rin ito. Ako may nakita sila about circulating about Atto 3. Yung? Atto 3 na tumigil daw bigla sa Okay. Malaysia. So hindi siya tumigil bigla. Ang nangyari is binigyan siya ng low power kasi may sensor daw na detect na Sira. speed sensor. So ni-low power ka. So well, with time, tsaka siya tinabit. So hindi totoo na tumigil siya bigla. Okay. So meron siya safety feature na pag may na-detect siyang mali, parang ili-limp mode ka niya. Limp mode ka, 30. Should 30 kph eh. Tapos may second pang failsafe yun. Pag medyo malala talaga yung problema mo, pag pinark mo yan, hindi mo na siya madadrive. So the way is para kunin mo is total. So yun, very important yun. Thinking about a smart car is, syempre may problema na, huwag mo nang palalain. So, yung mga ganitong kotse, is this still classified as a car or an appliance? No? Kasi electric na eh. Parang appliance na siya eh. Oo. Yung mga features ng appliances Oo, parang mobility appliance na siya eh. Marami nangyayari to. Oo. So Dami nangyayari this is dun. the Seal So, 5. masasabi mo, may Seal 5, sometimes di ba? to. This is the Seal 5. Wala pa Meron siya engine, pero hybrid electric siya. Naka 5x120 bolt pattern, 17-inch. Tapos may sunroof. Mas better pa rin to sa Meron siyang lock control here. Here's the charging port or gasoline. So, isa yun sa mga features. Very futuristic. GDMI. So most likely this is the gasoline. So dalawa yung port, yung filler, yung butas niya sa side. This one is for the electric. And inside you have the lock. Ayan, it's open na. So inside, this is what it looks like. You have two screens. The smaller one, which gives you the detail of the car. Yan, nakbukas yung hood niya. Here's the speed. Here's the kilowatts. Your battery life. Your gasoline. And meron pa mga maliliit. It's on HEV mode, park, tapos naka-normal. Here with a bigger screen, pwede mo pang kontrolin. It's an Android OS. So pwede ka mag-install ng mga apps, Spotify, meron din siya mga games, tapos may Apple CarPlay, Android Auto. Pwede mo siya i-connecta sa Wi-Fi, Bluetooth, adjust yung mga custom buttons. What else? You can view it also has an auto rotate feature kung gusto mo siyang vertical. Tapos dito nakokontrol mo rin yung, here's the car settings, yung lights, the lock doors, audio display, energy. So yan, nakikita mo yung energy mo. Meron siya mga settings sa energy kung paano mo siya gagamitin. Yung entire vehicle, meron siya yung, this one is for the AC, driving control, comfort driving, so auto fold side mirror, meron siyang ganyan. Meron siya mga steering assist, brake assist, ESC off, comfort parking, sport mode memory. Kung sakaling lagay mo siya, iwan mo siya sa sports mode. So here's the other buttons. Meron siya yung control mo dito for your transmission. Nakapark siya ngayon, reverse, neutral drive.
Here's your start button and stop button. Volume key for the radio. EV or HEV. Pwede ka mag-choose kung gusto mong full electric or hybrid assist. Tapos traction control for rainy weathers or snow. You have your signal. You have your handbrakes. You have your aircon. So, ito yung mga driving modes pa. Saan ko ba? Ayun, makikita mo siya. Here. Meron eco, meron normal, meron sports mode. So, yun. So, dito yung aircon vents niya on the side. Here's the cup holder. It has wireless charging here sa phone. Ito. Ayan. Wireless charging yan sa phone. Tapos, sunroof. Yan nga. Sabi ko sa inyo, sunroof kanina. Overall, ganda. Maganda yung interior niya. The white and black combination color. Tapos gray ceiling. Ganda. Malamig yung aircon. Here's the armrest. Let's see what's inside the armrest. Okay, malaki rin siya. I don't know. Okay, dito mo lalagay yung card. Ito yung NFC card. Here's your steering wheel. Meron rin mga buttons. Meron siya cruise control. Ayan. Oh, meron siyang button dito to rotate the screen. Tapos, yun, technically that's it. Grabe. Sarap dalhin, sarap drive-in. For a second car, let's say you have an SUV, like me, I have a Montero. I would get this para sa paghatid ng kids sa school, pang grocery, pang dito around where I live. Para kasi comfortable siya, matipid siya kasi nga hybrid siya, pwede mo siyang full electric lang. Yun lang ang hindi natin alam kung worth it ba yung natitipid mo sa gas over dun sa nababayad mong kuryente naman. Resale value. For now, hindi ko masagot eh. Kung ano yung resale o Ano sinasabi mo? First owner ako. Parang tatama rin akong explain lahat yung ano eh. Pero ako ang iniisip ko lang. Pag bibibenta ko yung siguro sasakyan ko sooner or later, trade-in. Ito na BYD vehicle, okay. So siguro may efforts din na maniisip siguro ng mga top management or mga other brands na. Alam mo, kung chico ako, first owner ako ng ganito. Bibenta ko, di ba? Basta sabihin ko, as is where is, kung ano makita mo yun, yun. Di ba? Diba? Ayoko na mag-explain. Hindi, yun nga siya sabi ko doon. Medyo mas malalim kasi doon, sir, is yung tinipid mo over the 6 years mo na gamit. Siguro, kung mababa may resale value, ma-offset mo na siya eh, kumbaga. Yun nga rin sinasabi ko eh, 8 years warranty. Siguro naman sa within 8 years na yun, nasulit mo na yung kotse, kumbaga, bago siya masira. Tapos sabi mo within the 8 years, magkaroon ka ng problem sa battery, replace brand new. Replace brand new. So, pilitin mong masira siya bago mag 8 years. So pag binenta mo, mga 7.5 years. Para punta ka doon, may ano po yan, may warranty pa yan. Tsaka hindi siya yung module base. The whole thing. Okay, so the question is yun nga, is yung natitipid mo sa gas, sagutin nyo to sa comment kung ano sa tingin nyo. Kung natitipid nyo sa gas, is worth it na dun sa nakukonsume mo ng kuryente sa pag-charge. Yun. So ikaw sir, That's kung the di ka question. nagtatrabaho sa BYD, Kukuha ka ba nito? would you consider HEV? Actually, oo. Kasi coming from Nissan, di ba, nagsimula ng HEV. Kumbaga, Nakita mo na yun. papunta na doon yung technology. That's why I joined BYD. I read na yung technology ng battery niya is very good. And then yun nga, nagkakaroon siya. Ang pinakamalapit kay BYD kasi is R&D. They invest a lot on R&D. Lahat na nakikita natin dito is because of the R&D talaga. Yun yung pinagmamalaki talaga. So, I will still buy an HEV. So tayo kasi medyo nakakaintindi tayo sa kotse. Kaya okay lang sa atin bumili ng ganito. Let's say for example, zero knowledge sa kotse, as in walang alam sa kotse. Yun, tapos ang daming i-explain sa'yo. Gamit lang. kung mahihirapan ba sila sa zero ganito? knowledge ka, tapos First car mo, ganun, first car mo siya, hindi ka nag-drive ng ICE car, kaka-start mo pala magmaneho. Medyo adjust ka talaga dito. As in, malaking adjustment talaga. I mean, kasi una, pag mamaneho pa lang, hindi ka na marunong. Tapos makita mo yung Puro wheel ka dyan. So, Tsaka tayo pinipindot.
Pero Ano meron nangyari? naman siya setting na Normal lang. set mo lang dyan, pwede na the whole time ganun na siya. Pwede naman ganun. Diba? Meron naman bigyan siya Pero tayo lang, One balon time nagpapatay setting. ng traction control eh. Oo. Ngayon lang. Actually, siguro mga twice ko pa lang napatay siya. Pero yun nga, siguro sa amin din, pag nire-release namin siya, we profile na first car owner. Dun sa discussion sa infotainment, sir, set na natin based dun sa gusto natin. So, huwag mo nang galawin. Huwag mo nang galawin, sir. Kung marang hindi tayo mahirapan. Kasi, Not unless na ma-figure out mo na kung basahin mo muna, research mo muna ganun. Oo. Unless Basta, na alam mo. basta pag gantong sasakyan, kailangan magbasa talaga ng manual. So feeling ko yun ang pinaka-importante na dapat na ginagawa ng BYD to their clients, no, is to explain the vehicle na this is not a normal vehicle, this is an appliance, and appliance showcase Which is sabi naman ni sir na lahat yan covered pag bibili ka ng ganito sasakyan. Kaya, Sir Ricky sa BYD Balintawak. so pag nakabili kayo ng BYD tapos hindi na-explain sa inyo, isumbong nyo kay Sir Ricky. Punta kayo sa amin, explain ko sa'yo. You're always welcome daw sa BYD Balintawak. Doon Kahit lang di yan. mo binili sa amin, basta mapaservice ka sa akin. Meron kayong Oo. Ayun lang. Kung walang babayad sa amin, huwag ka nang pumunta daw doon. Or yeah, if you have questions regarding the features of your vehicle, kaya nila i-explain sa inyo. Then you can join may mga Facebook page na very Okay. So meron mga groups na they talk about the yes. Ito yung member of Sea Lion 6 owners, Seal 5 owners. Meron rin kaya sila mga car meet na. Ay, car meet tayo, yeah. We do have car meet pare sa Corinthians pa, ang Sea Lion 6 owners. Orange Mga mayaman, no? So meron mga Sea Lion owners, pwede bang plug ko na rin? Sige, sir, go! June 14 sa Corinthians Garden. Meron Okay. kami dun meet up so you can get to know, meet me again, then explain din tayo na features. And very welcome din yung club for new owners. Since, yun nga, sabi nga ni Sir Chino, hindi siya birong sasakyan. Kailangan natin ma-explain. Na mag-interview tayo ng mga owners. No? Pwede. Experience, no? Experience lang. Pagdating ko lang, Experience sila. yes. Sige, si Sir Ricky naman, doon naman eh. Sir Rick naman doon. So, Okay. natatawa kasi ako. Naka-live ako sa Baguio, pumasok si Sir sa live, sa TikTok. Sabi niya, Sir, karera tayo, Civic mo, tsaka tong BYD. Sabi ko, teka! So sabi ko, punta na lang kayo sa shop, sir. Silipin natin yung BYD. Hindi na, may tulog ang FD dyan. yung FD mo? Wala. Wala, hindi pa rin. Turbo na yung FD na ito. So, I guess that's it. We're ending it here. If you have any questions regarding the BYD brand, cars, contact nyo si Sir Rick. And comment down below kung sa tingin mo bibili ka rin ng ganito. Is this what you want? Or as a second car, ganun. Sabi nga ni sir, pwede mo siyang gamitin full electric, wag mo siyang pagasan, pwede daw yun. Kung ayaw mo naman siya i-charge, wag mo siya i-charge, gamitin, pagasan mo ng pagasan, pwede rin yun. Yun nga lang, hindi mo na ma-maximize yung features niya. Testingin mo na ulit, dito. Bibidyoan ko pa ganun. Dali. Papagalitan na naman tayo dito. Sige. Game. Doon sa labas na lang, dyan sa tapat ng Maris. Malayo ikutin mo niyan. Dito lang. MPX, tingnan mo. Wala siyang spare tire. Ito yung mo. Pero, pang sealant mo. magkasama siya. So, kunyari mas maano ka. Ito, in-explain na namin to pag ni-release. So, mangyayari. Hanapin mo muna yung butas yan. Hanapin mo muna yung pako. Yun yung challenge na una eh. Bubunutin mo. Oo. Siyempre, alam natin kahit naman ice coach eh. Non-servicing to. Pag dyan, tapos na. Wala na. Hindi na kaya na sealant. So, pag nalocate mo siya, dali mo siya sa pinakababa. Bulong mo lang konti. Kailangan sa pinaka-lowest part siya. Para mag-seal. Padumiin yung ano. Then ito, kukonect mo sa itong yellow, sa pito. And then itong compressor, meron tong papasok naman dito sa sealant. Tapos, saksak mo dun sa mo. Tapos on mo lang siya. Okay. Ang unang system gagawin niya is babagsak niya. Tapusin. Bato ng hangin. Tapos hanapin ng sealant yung pag So do you have to pull out the thing na nakatusok? Yung mas safe yung iba na tinatanggal yung pako. Yung O something na nakabutas. nakabutas. Yung pit Ay, dito. pito, sa pito. Sa yung pinakaano niya. No, kunyari pako. Hindi mo kailangan tanggalin. You don't have to Para remove first aid it. siya. Okay. First aid kit lang. Kasi mapadala mo sa... Hanggang mapadala mo siya sa Pero So yung... wala naman special thing na kunyari kasi ay pagkakalam ko yung Tesla pag inalis mo yung wheel, meron pang something sensors doon sa loob ng Wala. Dito wala, you can Wala. just remove Oo, kasi- diretso yung wheel. Nakakabit dito yung DPMS. So pag di mo tinanggal yung yung pito, okay lang siya. So Okay. hindi siya mag-ano.
So wala daw siyang kasamang spare tire. Ang kasama niya is the compressor and the tire sealant. This one, tire sealant. So ito, maganda, magtabi ka na marami siguro. So dito, So how many uses pala yan? One time lang. One time use lang. How much is isang ganyan? Hindi ko alam yung exact figure. Teka, papatapos ko lang tawan nito. Sige, ano na. Sige na. so sa BYD, pag naplatan ka, matututo ka paano mag-ayos ng gulong. Bulkit. So, Ang advantage ka dun sa mga babae na ano, na hindi marunong magtanggal. Pero wala din. So you don't have to jack it up. oo, iusog ko lang siya. Itatabi mo lang, tapos dun, Pero disadvantage yun sa mga gusto mo tulungan ng mga chicks sa kalsada. Ah. Kasi wala na siya jack eh. May pros and cons talaga eh, Pag no? pinakita ka pa ng gano'n, naputukan sa BYD, huwag mo na pansinin, boss. Mm. Hindi mo matutulungan yan. Ay, di pwede pala. Tulong mo mag-tire sealant. Oo, yun na lang, no? Tsaka may Hipotech, no, para sa BYD. Go, testing mo na. Dali. May engine simulator sound daw. Just para lang marinig ng mga tao na may dumadaan. So, yan na si Chino. So, thoughts on this BYD Seal 5? Ang dami nangyayari, tol. Kumbaga, kung tamad ka magbasa ng manual at hindi ka makikinig sa ahente mo, wala, kakainin ko ng BYD. Kung ayaw mo naman magbasa ng manual, meron dyan Google, meron dyan ChatGPT. Gamitin nyo yung mga yun, huwag kayong tanga. Tamad ka na nga, tanga ka pa. Combo yun, pare. Okay, here's the flyby. Take off daw. Oh, may ilaw pa. Ayaw tumigil ah. Meron talaga, tol. That's how strong the BYD is. Malamang naka HEV yan, tapos naka sports, naka traction off. Wild. Okay, so pabalik na kami. Tapos na. Ito na. Enjoy dalhin to. Kung gusto mo lang kung gusto mo mag-ubos ng gulong, this is the way to go. Gusto mong mangulit sa daan, BYD. Kaya tanong mo, kaya ba ng Civic mo to? Hindi. Si sir kasi nagulat pa ako eh, pusing ka lang. Grabe yung ilaw ng buo. Saan? Ayaw ang BYD? Mainit sa bunbunan? Pero yung sa Sila yun, electric siya, hindi? Oo, may gano'n talaga. Hindi, electric siya. Full electric. You can change the orientation of this one dun rin pala. Other one. Nice. BYD? Pinaglaruan eh, no? It has cruise control. Pero yung cruise niya, hindi siya tulad ng sila, intelligent. Ano siya? Hindi siya na memreno. Primitive na cruise control. Basta ikikip lang yung speed, ganun. Overall rating from 1 to 10. Ako? Hindi Hindi ko masabi kasi nga hindi na siya kotse. Appliance na siya eh. O comparing it to the one we drove dun sa Omoda. Mas maraming features yun. Hindi, yung hatak. Kasi ikaw lang nakadrive nun eh. Pero hindi nagsisqueal yan na ganito. Malaki yung mags nun eh. Pang off-road eh. Pati 4-wheel yun. Oo, eh. 4-wheel yun. Pero umiyak din, di ba? Pero unti lang. Pero hindi ka to dito talagang Ayaw huminto eh. Oo. LSD hindi. No, Sa isang side lang umiiyak. this one. Kaliwa lang? Parang, siguro ako mga 8. Kasi it's fun to drive. Ang Fun to drive. Ilang second? Ang haba, gago! Tingin? Fun to drive. Ikaw, Kuchi. Ano rate, if you're going to rate a car? Meron pang pahabol, akala mo nag-shift eh. Floor lang yun. As in floor.
So nung nalaman ko ng marami nangyayari, talayo ako na pala. Ang dami mong isipin, no? Oo, ang dami mong ano, I mean, i-consider nga. Bago kasi, pero once you get used to it, Siguro. Diba? Bago kasi sa mata, bago sa utak ko yun. yeah, ako definitely siguro kung Oo. given a chance. Usually Wow, yan, ganito. 1 month curing period. Para Learning curve. Maski nga ako, iset ko lang sa ganyan. HEVs, normal Yun yun. mode. But Ito- this is the only thing you need to know. Kasi ito yung Eco, Sport, and Oo. Normal. So yun lang gagalawin mo, tsaka itong dalawa. HEV. Wala na. Sa EV pang ano lang yan. Kulitan lang. Yeah, wala na. Pero hindi pa rin talaga, no? Pag nagmamadali ka pa dito. Kunyari, Ano? Hindi, binibigyan ka talaga ng power, eh, no? Ng torque, no? Oo. Mampas yung... Yun lang, mahina lang talaga preno. Brembo, Kailangan i-upgrade. AP, Spoon. Spoon. Hindi, tanga na, may ginagawa ng baliw ng ganitong Chinese din. Yung siseta pa ng Chinese. Oo, lowered. Baliw din yung mga yan. Malamang putang na, naghahanap na ng PSL sa China, China eh. Yun naman kasi maganda sa mga China cars kasi nga doon nga ginagawa. Tapos lahat ng ano, sa kan sila gumagawa ng mga pyesa. Pero Kaya mura mura. din to, no? Ano pa, siguro bigyan pa natin ng Hindi siya matulog, malakas. Malakas siya. Oh? Torque eh.